para sa mga trending topics. Nakalulunod na tensyon sa West Philippine Sea, patuloy na lumalala. Philippine Coast Guard patuloy na rumiresponde sa karahasan ng China at West Philippine Sea. At anti-political dynasty bill, pinag-aaralan pa ang say ng ating Connect Nations ukol dito. Tutukan! Magandang araw, Connect Nations! Maligayang buwan ng Marso. At Happy Women's Month sa ating kababaihan. Hashtag #OneForWomen. Ako si Pauline Flores. At ako naman, si Nia Adrales. Nakatutok live mula sa Belen, Aurora, si Hannah Sanchez. Halina't kumonek sa mga latest updates dito lang sa Campus Connect! Sa loob at labas man ng paaralan, sa campus o sa bawat bayan, konektado sa mamamayan, walang maiiwan, lahat updated sa balitaan. Sa Campus Connect. Simulan natin ang balitaan sa patuloy na hidwaan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea na pinag-usapan sa press conference nitong ika-17 ng Marso. Nakatutok live si Hannah Sanchez. Hannah, ano bang panibagong issue ang umusbong sa dalawang bansa? Niya tulad ng dati, kaugnay pa rin ito sa kung saan tunay na nakaugat ang kasaysayan ng karagatan sa mapa. Sa kaliwat ka ng isyu ng bansa, muling umusbong sa Senado ng Committee on National Defense ang sigalot ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Sa statement kasi ni spokesperson Admiral J. Terra sa paghingi nito ng Transparency Initiative sa China, tinawag itong mapanukso at komprontasyonal ng Chinese Embassy Deputy Spokesperson Guo Wei. Sa tensyong dulot, tinalakay sa press conference ang usapang kasaysayan at karapatan sa mapa na ayon kay Senator Marcoleta, Arbitral Tribunal ruled really on the 9-dash line of China. sa kabilang banda, pangamba pa rin ang dulot nito sa mga pumapalaot tulad ni Kuya Manuel. Kasi di naman natin kayang tapatan yung bansang China sa ganung pagdigma sa kanila. Sa aming mga lokal na mamamayan, naglalambat kami. Merong konting takot, naapektuhan tayo. Samantala, patuloy pa rin sa pagmamonitor at paninigurado sa kaligtasan sa tulong ng Philippine Coast Guard sa ating mga kababayang mangingisdang pumapalaot sa West Philippine Sea. Hannah, hindi pa tapos ang alitan sa Middle East. Panibagong problema na naman ba ito sa kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipino? Niya hindi na ito bagong issue sa bansa, ngunit mabuti pa rin ay nadadaan sa mainit man, ngunit na pag-uusapan. Sa ngayon ay wala pa naman dapat ipangamba. In and out sa campus, balik sa'yo. Maraming salamat, Hannah. Sa kaliwat ka ng pangangahas ng China sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea, patuloy pa rin rumeresponde ang Philippine Coast Guard. Para sa ibang impormasyon, narito si Ian Novinario. Ika-17 ng Marso nang mai-report ang pangangahas ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa ating mga kababayang mangingisda sa West Philippine Sea. Namataan ng Chinese vessel sa layong 15 nautical miles mula sa Zambales na nasa loob ng Philippine Economic Zone. Matapos nito ay agad na nagpadala ng barko ang PCG, kaakibat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources upang siguruhin ang kaligtasan ng mga mangingisda, mamahagi ng gasolina, yelo at pagkain. Ayon sa ating mga kababayan, nagsasagawa ang China ng mga delikadong maniobra at nagbababa ng mga inflatable boats na may layuning paalisin sila sa Baho de Masinloc. Sa kabila ng malalaking barko ng bansang China kumpara sa Pilipinas, walang tigil ang aksyon ng otoridad upang mapanatili ang kasarinlan ng bansa. Konektado sa balitaan, Ian Novinario. Abangan! Department of Health, tuluyan ng ipagbabawal ang vape sa mga paaralan. Sa Campus Connect. Liwanag sa... Mula sa boses, tono at emosyon, ang boses na naririnig mo, hindi na tao ang kumakanta. Ito ay isang deepfake song. Ang paggaya sa boses gamit ang generative AI, isang paglabag sa karapatan at intellectual property ng orihinal na artista. Huwag maging bahagi ng sintetikong pagnanakaw, maging mapanuri dahil ang boses ay hindi lamang isang dataset. Sa Campus Connect. Anti-Political Dynasty Bill o House Bill 8389 na ipinanukala ni House Suffrage Chairperson Zia Adio
tinutulan ni Caloocan Congressman Edgar Erice, resulta ng isang mainit na pagtatyudahan. Ang naging konklusyon ng debate, wala pa ring final say. Ngunit ano kaya ang panig ng ating Connect Nations ukol dito? Actually, sang-ayon ako sa anti-political dynasty bill. Gusto din natin matry naman yung ibang mga public servant natin na sana mag-isip din yung ating mga botante na pumili ng tamang tao para sa tamang posisyon. Ang pagsang-ayon dito sa anti-political dynasty law ay lubos kong sinusuportahan upang sugpo natin ang korupsyon na patuloy na nangyayari dito sa ating pamahalaan. Connect Nations, ito na ang T. Isa rin ba kayo sa mga gumagamit ng vape o di kayo may kakilalang gumagamit nito? Nako, halina't kumonek sa balitang ito. RA 11900. Ayon sa batas na ito, ipinagbabawal ang pagbebenta ng mga vape sa loob ng 100 metro mula sa mga paaralan. Ngunit ayon sa ilang eksperto, hindi ito sapat dahil mahigit 14% ng mga Pilipinong mag-aaral, gulang 13 hanggang 15 ang gumagamit ng vape. Sila ay mas lapitin sa mga sakit na nasa baga na maaaring makaapekto sa kanilang pag-aaral. Kaya layunin ng DOH katuwang ang DepEd na tuluyan ng iban ang vape o e-cigarettes. Mga ka-campus, halina't makiisa sa pagsugpo ng mga nakasasamang isyong panlipunan tulad nito. Gamit ang makatotohanang pamamahiga sa loob o labas man ng campus. Muli, ako si Nia Adrales. At ako naman si Pauline Flores para sa mga balita sa bawat campus at sa bawat bayan. Konektado tayo sa Campus Connect! Balita sa Campus Connect.